i-assure lang natin ang public na still everything is safe and the Philippine National Police is there to protect them. Sumabog na bomba sa Newman Goldliner bus sa EDSA kahapon. Isang mortar na parehong ginagamit ng mga sundalo at terorista. Bomba, dinetonate ng isang cellphone. Mga namatay na biktima pumalo na si 5. Isa sa mga namatay, paalis na sana papuntang Canada. Isa pang namatay na biktima, noon lang sumakay ng bus. Pinoy, kumambyo nga ba sa pahayag kahapon na terorismo ang nasa likod ng pagsabog? Artist sketch ng 2 suspect sa pambobomba sa bus, hawak na ng pulis. Seguridad sa Kamaynilaan, nasa pinakamataas na antas na. Terminals ng MRT at LRT, babantayan na ng SWAT. Pero sa kabila ng tripleng higpit na seguridad, mga commuter, iwas pa rin sumakay sa mga pampasaherong bus. Mga bus ng kumpanyang Newman Goldliner, hindi pumasada ngayong araw. NAIA, naka-elevated alert na rin matapos ang pambobomba sa Moscow Airport. What do we have today? You have a national police without any head. Senador Juan Ponce Enrile, binanata ng PNP dahil sa kawalan umano ng direksyon kontra sa krimen. Sa Action Sports, babaeng Phil-Am boxer na si Anna the Hurricane Hulaton, mainit na sinalubong ng fans sa kanyang pagbisita sa bansa. Sa Showbiz Action, Kapatid Network, magkakaroon na ng sariling talent school. Sa Makata Super Video! Estudyante, take ang way sa pagpasok sa eskwela! At kakaibang uri ng palaka sa Haiti ay nagpakita, scientist ay nabigla! Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 26 ng Enero. Ang mga maaaksyong balita. Umakyat na sa 5 namatay sa sumabog ng Newman Goldliner bus kahapon. Ang pinakahuling pumanaw kaninang madaling araw, isang 22 anyos na call center employee. Nagtataka ang kanyang mga kaanak kung paano nangyari ito, lalo't hindi raw karaniwang sumasakay ng bus ang dalaga. Jeff Caparas, ikwento mo. Walang kamalay-malay. Ikaw din, may pamilya ka. Paano ko yung anak mo yung namatay doon? Anong gagawin mo? Isipin mo yun. Sa buhay ng tao, hindi mahalaga ang pera, buhay. Ito ang matatapang na salita ng kapatid ni Irish Teñola sa mga nagpasabog ng bus na sinasakyan ni Irish kahapon. 12 oras ding nakipaglaban para sa kanyang buhay si Irish. Una siyang ginamot sa ospital ng Makati bago inilipat sa St. Luke sa Taguig. Siya ang may pinakamatinding tama ng shrapnel sa ulo. Namatay ang 22 anyos na dalagang empleyado ng call center kaninang madaling araw. Tanging ang mga salamin na ito na lang ang naiwan ni Irish. Ito raw ang huling ipinagawa ni Irish bago siya mapasama sa trahedya. Isa para sa kanya at isa para sa kanyang ina. Kwento ng pinsan ni Irish na si Flor, hindi madalas sumakay ng bus si Irish. Kaya laking pagtataka nila kung bakit biglang nagbus ito kahapon. Yun pala, maling oras, maling pagkakataon. Hindi siya marunong mag-commute talaga na bus. Ang sinasakyan niya talaga from Ayala, mag-MRT siya. Tumangging magsalita sa harap ng kamera ang kasintahan ni Irish na si Paul. Sabi lang niya, malamang may mga nag-aya kay Irish kaya napasakay ito. Medyo na medyo awkward eh. Pasensya na, pasok na ako. Okay lang? Okay lang. Thank you. Thank you. Yeah, last. Iuuwi sa Sabado ng pamilya ni Irish sa Taganaan, Surigao ang kanyang labi. Bakit siya pa eh? Kailangan namin siya. Jeff Caparas, News 5. Panghihinayang at sama ng loob ang nararamdaman ngayon ng mga kaanak ng namatayan sa pagsabog sa EDSA kahapon. Kasama rito ang pamilya ng magkasintahang nagpaalam lang na pupunta sa binyag pero hindi na nakauwi ng buhay. Ikwento mo, Gerard Garcia.
Hinimatay si Aling Ailey Reyes nang muling makita ang anak na si Johansson. Ang paalam ng anak niya, pupunta lang sa binyag. Hindi akalain ni Aling Ailey, sa morgue sila muling magkikita ng anak. Sabi ko, bakit mapupunta siya ng nung bus na yon? Eh, alam ko nga sa Pasig siya. Si Johansson ang lalaking nakaupo sa pwestong hinihinalang iniwan ang bombang nagpasabog sa Newman Goldliner bus. Nagkalasog-lasog ang katawan ng 25 anyos na binata dahil sa tindi ng pagsabog. Hindi mauubos ang hinagpis at panghihinayang ni Aling Ailey. Inaasikaso na raw kasi ni Johansson ang kanyang mga papeles para makapagtrabaho bilang chef sa Australia at dala ang pangako na siya na ang babalikan sa pagpapaaral sa bunsong kapatid. Naiwangan ang baka. Ganda ng pangarap niya, nawala lahat. Ano po yung gusto sabihin na sino man po yung sa Australia na naglagay na Napakawalang puso ng mga gumagawa ng ganyan. Kasama ni Johansson na namatay ang nobyang si Shirley Ausena. Mula sa Binyagan, papunta sana si Johansson at Shirley sa Mandaluyong para maghanap ng trabaho ng dalaga. Putol ang mga binti ni Shirley dahil sa pagsabog. Alam mo na, mahal na mahal ka namin. Alam mo naman yun eh. Mula nung bata pa kayo, mga tita mo, lahat. Sa harap ng blankong motibo sa nangyaring trahedya, humihingi ang mga naiwan ng hustisya. Sana naman tulungan niyo kami sa pangyayaring ganyan. Bakit lagi na Bahala ng Diyos sa kanila. Alam ko may karma din darating sa kanila. May matatanggap ang mga namatayan mula sa bus company. Ang halaga ng bawat isang nawalang kaanak, 60,000 pesos na danyos. Gerard Garcia, News 5. Kable ng telepono, goma, lumang cellphone at mortar. Ito ang tatlong sangkap na pumatay sa 5 pasahero at nag-iwan ng malalim na sugat sa 13 iba pang nakasakay sa Newman Goldliner bus. Pero kahit tukoy na ng mga otoridad ang ginamit na pampasabog, blanco pa rin sila kung ano ang motibo rito. Ikwento mo, June Loyola. Kinumpirma ng binuong task force ng PNP na isang 81mm mortar round ang ginamit sa pagpapasabog ng Newman Goldliner bus kahapon. Nagsilbing triggering device o nagpagana para sumabog ang bomba ang isang cellphone na Nokia 5310 ang model. Posible daw na may pinagdugtong-dugtong na kable sa telepono at sa improvised explosive device. At nang tawagan ng telepono, tsaka ito sumabog. Natagpuan din sa loob ng bus ang ilang cell cards. Nakabalot din ng goma ang bomba kaya't posibleng hindi ito nahalata. Yung battery, normally an EOD has a power source. In order to, ang ginamit niyang power source was the battery of the cell phone itself. Bagamat parehong mortar ang ginamit sa Valentine's Day bombing noong 2005, hindi naman daw maaaring ipagkumpara ang dalawang insidente. Halatang panakot daw ang motibo sa Valentine's Day bombing. During the Valentine bombing, they use non-fragment, walang mga nagamit na sharp nails. Non-fragments. Kaya ito, may fragments. That's why maraming tamaan doon. Blanco pa rin ang Task Force Goldline sa tunay na motibo sa pagpapasabog. Pero hindi daw nila isasantabi ang mga lumutang na anggulo tulad ng destabilization at extortion. Gumagamit din daw ang grupong Alcobar sa Mindanao ng parehong bombang pinasabog sa bus para makapangikil. You can just give us more time to investigate. Sinimulan na rin ng Task Force Goldline ang restructuring sa bus para malaman kung saan nakaupo ang mga biktima at sospek pati na ang lugar kung saan inilagay ang bomba. June Loyola, News 5. IED o Improvised Explosive Device ang ginamit na pampasabog sa Newman Goldliner bus kahapon. Sa pagkakataong ito, 81mm mortar round ang sumabog. Ano nga ba ito? Singlaki lang ng 1 litrong soft drink, kaya madaling itago sa bag o ordinaryong kalton. Ang 81mm mortar ang karaniwang gamit sa gyera ng mga sundalo. Maliit, pero kaya nitong wasakin ng isang armored personnel carrier. Para itong granada pag sumabog dahil biglang kumakalat ang matatalim na bakal o shrapnel sa loob nito.
Ito ang pumatay sa 5 pasahero ng bus kahapon.